Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Indong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Isabela. Talagang wala nang tigil ang digmaang ito. Balak na lang angkinin ang lupaing pinaghirapan ng ating mga ninuno. Amang Kastor, may magagawa po ba kayo tungkol dito? Marami na sa mga kasamaan kong nalagas. Ayoko nang madagdagan pa. Wika ni Igor. Alam kong nahaharap sa matinding pagsubok ang ating tribo dahil sa pagdating ng mga dayuhang nakabaluti. Walang sandata mula sa atin ang kayang tumalab sa kanilang suot. Kung akong tatanungin mo, Igor, wala akong magagawa. Wika ng amang si Castor. Pero kayo ang pinuno ng tribo natin. Paano niyong nasasabi ang bagay na yan? Kahit ako ang pinuno ng tribo, may hangganan din ang kakayahan ko. Matanda na ako, Igor, at balang araw maaaring isa sa inyo ang humalili sa akin. Pero sa ngayon, nangangamba kong baka hindi na dumating ang panahong yon. Hindi ko hahayaan na mangyari ang sinasabi mo, Amang Kastor. Handa ko ipagpalit sa mga busaw ang aking diwa para lang magapi ang mga mananakop na dayuhan. Hindi sa kanila ang lupaing ito. Ang mga ninuno natin ang naghirap. Dugo nila ang nagdilig sa lupang patay. Dahil sa kanila, nagkaroon ng buhay ang lugar na ito. Kaya hindi ko hahayaang masayang ang kanilang mga ginawa. Lubusan kitang nauunawaan, Igor. Maging ako, hindi ko rin gusto ang mapasakamay na mga dayuhan ng lupang tinubuan. Kung may magagawa lang sana ako. Mukhang malalim ang inyong pinag-uusapan. Maaari bang makisali? Kilas, ikaw pala. Mabuti naman at nakabalik kayo ng ligtas. Ano ang kalagayan ng ating mga katoto sa kabilang ahop? Wala kang dapat alalahanin, Amang Castor. Sila ay nasa mabuting kalagayan. Ang inaalala ko lang, ang ahop sa dalampasigan. Sa oras na magapi sila ng mga dayuhan, siguradong tayo na ang susunod. At yun ang iniiwasan kong mangyari. Hindi ako papayag na malupig tayo ng mga dayuhan. Kilas bilang punong babaylan, ano ang may papayo mo? Panggagamot ang aking kasanayan at wala sa digmaan, kaya hindi ko alam kung ano ang ipapayo ko. Gusto kong palakasin ang ating pangkat. Ngunit paano kung gagawin yun? Ayaw na nilang lumaban. Ang ilan sa mga katribo natin ay pinili na magtago. May isang paraan akong naisip, ngunit nangangailangan ito ng matinding pananalig. Kung sa pananalig lang, buo ang aking pananalig sa mga busaw at umalagad. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang sinasabi mong paraan. Hihiling tayo ng patnubay sa mga umalagad sa pamamagitan ng pag-aayuno. Kung ganon gawin natin, huwag na tayong magsayang ng panahon. Ito ang isang bagay na hinahangaan ko sa iyo, Igor. Ang katapangan. Ngunit minsan parang may kalabisan. Nagiging kangalan. Pag-isipan mong mabuti ang gusto mong gawin dahil hindi gawang biro ang pag-aayuno sa mga umalagad. Maaari nilang hilingin ang iyong diwa o kaluluwa kapalit ng iyong nais makamit. Gaya ng sinabi ko, punong babaylan, wala akong pakialam kung diwa ko man ang maging kapalit. Hindi kahangalan ang sinasabi ko, kundi kagustuhang mailigtas ang ating mga katoto, maging ang ating lupain. Kung ganun sumunod ka sa akin, Ginoong Mandirigma, huwag mong kalimutan ang iyong kampilan. Nang mga panong ito nasa kalagitnaan ng malaking pakikibaka ang ating bayan. Ito ang mga panahon na nasa ilalim ng pananakop ng mga dayuhan ng bansa. Nagawa nilang sakupin ang halos lahat ng mga ahop at banwa. Tanging ang mga katutubo sa kabundukan ang hindi nila nagagawang patumbahin. Dahil sa pamumuno
ng isang malakas na mandirigmang si Igor. Nagawa nilang pangalagaan ng kabundukan, kaso nga lang sa kasamaang palad, wala sa kanilang mga sandata ang kayang tumagos sa makapal na baluti ng mga dayuhan, kaya naman unti-unti silang nagagapi. Dahil dito, napilitang humingi ng tulong ang kanyang pangkat sa isang punong babaylan. Nandito na tayo! Kung handa ka na, tanggalin mo ang iyong pang-itaas na kasuotan. Ipakita sa mga umalagad na ikaw ay dalisay at ang hangarin mo ay malinis. Wika ng babaylan. Sinunod naman ito ni Kilas. Pagkatapos ay dinampot ang kampila ng mandirigma at inalis sa sisidlan. Ano ang gagawin ko sa sandatang yan? Amin na ang palad mo. Inilahad ni Igor ang kanyang palad. Laking gulat nito nang biglang tagain ng babaylan ang kanyang kamay. Anong ginawa mo? Bakit mo ko pinutulan ng kaliwang kamay? Alay para sa mga busaw. Tumayo ka ng maayos at ipakita sa kanila na bukal sa iyong kalooban ng pag-aalay ng bahagi ng iyong katawan. Tumayo ng maayos ang binata. Nagsimula na ang ritual ni Kilas. Gumawa ito ng maliit na altar mula sa nagkalat na bato. Pinalibutan ito ng mga tuyong sanga. Ipinatong sa gitna ang putol na kamay ni Igor. Mga busaw at umalagad, tinatawag ko kayo. Daluhan nyo ang aking munting pag-aanito. Ilang beses niya itong inulit. Hanggang sa biglang nagliyab ang tuyong sanga. Natupok ang altar. Pumaibabaw sa kalangitan ang sanyo ng inalay na kamay ni Igor. Ilang sandali pa ay tila huminto ang oras. Nawala ang huni ng mga hayop. Maging ang pagsayaw ng mga dahon sa banayad na ihip ng hangin ay natigil. Biglang uminit ang kapaligiran. Isang maliit na nilalang ang nagpakita. Halos kasing laki lang ito ng 7 taong gulang na paslit. Kaliwang kamay ng isang mandirigma. Isang napakagandang alay. Sabihin mo sa aking babaylan, ano ang kailangan mo kay Talimbaron? Yun ba ang iyong ngalan, dakilang busaw? Kung gayon ikinagagala ko kayong makilala, ako si... Ikaw si Kilas, ang punong babaylan ng mga dagdulaw. Kilala ka ni Talimbaron. Magsalita ka, babaylan. Anong kailangan mo? Karangalan ko po, dakilang busawang... Kilas, sigurado ka bang yung kutong lupa na yan ang dapat hinga natin ng tulong? Mukhang hindi ka. Aray ko. Hindi na ituloy ang sasabihin. Biglang nakaramdam ng matinding sakit sa putol na kamay. Ayaw ni Talimbaron na makakita ng dugo. Sabihin mo sa aking mandirigma, bakit mo inalay ang iyong kamay? Hindi mo ba alam ang kahulugan? Paano ko malalaman? Ito ang unang beses na napunta ko sa lugar na ito. At ito rin ang unang beses na makakita ng isang lamang lupa. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo dahil hindi ako lamang lupa. Isa akong busyaw na naninirahan sa gubat. Pamanin, tama mo. Matabil ang dila ng kasama mong babaylan. Kaya ikaw na lang ang kakausapin ko. Nasaan ba tayo, Kilas? Tungkol po sa aking pakay, dakilang Talimbaron. May ngipin si Talimbaron. Kaya bilisan mo. Anong pakay mo? Gusto ko po sanang... Gusto kong maging malakas upang matalo ang mga dayuhang mananakop. Ayokong mapa sa kamay nila ang lupaing ito. Ano ka ba naman, Igor? Bakit hindi ka manahimik at hayaan mo kung magsalita? Puro ka pasikot-sikot. Hindi ako nagpaputol ng kamay para lang magsayang ng panahon. Mamaya mainip yung kutong lupa na yan eh. Tama
Tama ba ang aking narinig mula sa Ginoo? Gusto mong lumakas upang talunin ng mga dayuhan? Hindi kaya nananaginip si Talibaron? Ito ang unang makakataon na may humiling ng lakas sa hindi makasariling pamamaraan. Kung ganon, ibibigay ni Talibaron ng iyong kahilingan. Matapos magsalita, ikinumpas nito ang hawak na pamaypay. Laking gulat ni Igor dahil bumalik ang naputol nitong braso. Totoo ngang makapangyarihan ka, Kutong dakilang Talibaron. Maraming salamat. Huwag kang magpasalamat, Ginoo. Hindi pa ako tapos. Ipagkakaloob ni Talibaron ng iyong nais. Kung hindi lang kamay ang ihalay mo, kung hindi ang buong katawan. Wala akong pakialam kahit ang diwa ko pang nais mong angkinin. Ipagkaloob mo ang aking kahilingan, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa lahat ng aking mga katribo, maging sa mga susunod na saling lahi. Kung gayon, nagkasundo na tayo. Umalis na kayo. Pero teka, nasaan ang kahilingan ko? Ipinagkaloob na ni Talibaro ng kahilingan sa ikalawang pagbilog ng itim na buwan. Ikalawang pagbilog ng itim na buwan. Baka sa makalawa ang tinutukoy mo. Paano ko malalaman na nakamit ko ang aking kahilingan? Isang nilalang na may 3 katauhan ang magpapakita. Tanggapin mo ang pakikipag-isa nila at makakamtan mo ang lakas na iyong minimiki. Matapos magsalita, biglang naglaho ang engkanto. Inaya naman ni Kila si Igor na muling umalis. Umalis na tayo dito dahil nilalapastangan na natin ang sagradong lugar. Mabuti pa nga. Nagutom ako bigla eh. Sa pagbalik sa kanilang nayon, sinalubong ng masamang balita si Igor. Nagbalik na ang mga kasamahan at sugatan ng mga ito. Ayon sa mga mandirigma, nakasagupa nila ang maliit na pangkat ng mga dayuhan. Nagawang talunin ang mga ito. Kaso nga lang may ilang nakatakas. Siguradong makakarating sa kanilang pamunuan ang nangyari. Kailangan ng ilikas sa mga matatanda at kababaihan. Kilas, maaari mo bang pamunuan ang paglalakbay? Ako nang bahala. Pero natitiyak mo ba na hindi mo kakailanganin ng tulong ko? Ikaw na rin ang nagsabi na hindi sa digmaan ang kalaman mo kung hindi sa panggagamot. Kaya wala kang magiging silbi sa akin. Ang kailangan ko, mga taong may kakayahang makipaglaban at marunong humawak ng... Anak ng... Nasaan ang kampilan ko, Kilas? Nako, mukhang naiwan natin sa kagubatan. Sandali lang, magpapasugo ako ng mga alaga para kunin. Itinaas ni Kilas ang mga kamay. Maya-maya lang nagdatingan ang itim na nilalang. Dala-dala ang kampilan ni Igor. Haya na ang kampilan mo, dakilang mandirigma. Paumanin, dahil tanging pagtawag ng mga nilalang sa kagubatan ang kaya kong gawin. Wala akong maitutulong sa digmaan. Teka, sandali. Ito naman parang hindi mabiro eh. Kailangan kita sa tabi ko. Halika na, sumama ka na. Ngunit ang sabi mo sa akin, napamumunuan ko ang paglikas, hindi ba? Iba na lang ang uutusan ko. Sumama ka sa mga may iwan. Harangin natin ang mga dayuhan mula dito. Tiyak ang pok na ito ang kanilang unang sasalakayin. O sige na nga, magpasalamat ka. Matalik tayong magkaibigan. Matapos ang pag-uusap ng 3, inihanda ni Igor ang mga natitirang mandirigma. Inilikas ang mga kababaihan at kabataan. Ang mga matatanda naman ng tribo ang nagpasyang magpaiwan dahil ayaw nilang umalis sa nayon. Hindi ko alam kung paanong papasang-ayunin ng mga nakakatanda. Ayaw nilang iwanan ng nayon.
Yun ay sa kadailanang dito na umikot ang kanilang buhay. Kung sakali mang dumating ang kanilang katapusan, mas nanaisin nila na sa lupang ito pumatak ang kanilang dugo. Nakakalimutan mo yata, mga dati silang mandirigma. Iginagalang ko ang kanilang pasya. Pero naaawa ko. Dahil nais kong namnamin nila ang tahimik na pamumuhay. Kahit sa huling sandali lang. Matanda na kami, Igor. Naranasan na namin ang pait, saya at kalungkutan sa buhay. Wala kaming pinagsisisihan o pinanghihinayangan. Ang pamumuhay na gusto mo ay para na lang sa mga susunod na saling lahi. Hindi na nakapagsalita pa si Igor. Determinado na ang mga nakakatandang manatili. Buong gabing nagbantay ang mga mandirigma sa pangunguna ni Igor, kaso nga lang walang dumating na kalaban. Kaya naman nagpadala ito ng ilan sa kanyang mga kasama upang libutin ang paligid. Bandang hapon na magbalik ang mga mandirigma, kinumpirma ng mga ito ang paparating na hukbo ng mga dayuhan. Ngayong gabi ang nakatakdang pagbilog ng itim na buwan. Ihanda mo ang iyong sarili sa pagdating ng iyong kahilingan. Sana lang magkatotoo ang sinasabi ng kutong lupang yon. Ayokong mawi sa wala ang inaantay ko. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng huni ng mga budyong. Mula ito sa hanggana ng nayon. Sa mga hindi nakakalam, ang budyong ay isang uri ng kagamitan na gawa sa malaking kabibe. Lumilikha ng malakas sa tunog kapag iniihipan na nagsisilbing hudyat para sa mga mangaso. O hindi kaya naman babala sa paparating na panganib. Balik tayo sa kwento. Nandito na sila, Kilas. Magsipaganda kayo. Walang sasalakay ng malapitan. May dala silang sibat at hindi rin sila kayang tabla ng ating mga palaso. Sa mga namamana, puntirehin niyo ang kanilang leeg dahil yon ang pinakamahinang. Mukhang magiging masaya ang unang pagpunta sa lugar na ito. Naghahanda na ba kayo para sa isang digmaan? Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Nakarinig ng boses mula sa kung saan. Mukhang naghahanda na ang mga mandirigma. Sa palagay ko, nag-aantay sila ng mga kalaban. Masaya to. Pero nasaan ang ginoong sinasabi ni Talimbaron? Mukhang ang makisig na Ginoo ang tinutukoy niya. Wika ng tatlong hindi makitang nilalang. Nagpalinga-linga si Igor upang hanapin kung sino ang nagsasalita. Kaso nga lang walang tao sa paligid. Anong nangyayari, Igor? Bakit hindi mo ituloy ang sasabihin? Nag-aantay ang mga kasama. Wala. Basta sundin niyo ang mga sinabi ko. Puntiryahin niyo ang mahinang parte ng katawan nila. Yung hindi natatakpan ng baluti. Nagsigawan ang mga mandirigma. Nagpunta sa kanika nilang mga pwesto. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagpakita na ang mga kalaban. Napakadami. Halos 5 beses na mas marami ang bilang nila kung ihahambing sa pangkat ni Igor. Mabaging magwayin. Naway papasukin mo ko sa saad. Ano bang sinasabi mo? Walang mamamatay ngayong araw. Tama. Ang sinabi mo, Ginoo. Walang mamamatay sa panig niyo. Muli nitong narinig ang misteryosong boses. Pero sa pagkakataong iyon, malapit na ito sa kanya. Ano pang inaantay nyo? Sumugod na kayo! Wika ng isa pang boses.
Hindi na ito pinansin pa ni Igor dahil nagsisimula ng sumalakay ang mga dayuhan. Bumunot ito ng kampilan, tumayo sa mismong pasukan ng nayon. Sige, subukan niyong lumapit. Hindi kayo makakatawid sa guhit na ito. Wika ni Igor habang gumuguhit sa lupa gamit ang hawak na kampilan. Mukhang hindi lang puro yabang ang taong ito, Rial. May ibubuga siya. Patuloy ang pagsasalita ng mga boses sa kanyang isipan. Alam ni Igor na siya lang ang nakakarinig ng mga ito. Nagsimula nang umatake mga dayuhan. Gumanti naman ang mga mandirigma ni Igor. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin nila magawang talunin ang mga mandirigmang nakasuot ng baluti. Ang ilan sa mga ito ay nagawang lampasan ang unang hanay, nakalusot papunta sa kinaroroonan ni Igor. Sinalubong naman ito ng binata. Walang pagdadalawang isip na tinagpas ang mga ulo. Mahusay sa paggamit ng kampilan si Igor dahil simula pagkabata, sinanay na ito para maging isang malakas na mandirigma. Idagdag mo pa ang laki ng pangangatawan na batak sa karanasan sa pakikipaglaban. Ngunit gaya ng iba, nakaramdam ng pagod si Igor. Napilitang umatras ng bahagya ang Ginoo. Hoy! Anong nangyayari? Bakit ka umatras? Kailangan mo na ba ng tulong? Alam mo, kanina ka pa nagsasalita. Bakit hindi ka magpakita? Oo nga naman, Real. Bakit hindi tayo magpakita sa kanya? Sa oras na magpakita tayo, baka matakot ang taong to. Kung guni-guni ko lang ang lahat ng ito, maaari bang tigilan niyo muna ako? Hindi niyo ba nakikitang abala ko rito? Habang nakikipag-usap sa mga hindi nakikitang nilalang, patuloy lang ang pagdating ng mga kalaban. Higit na mas marami ang mga ito kumpara sa mga nakaraan na kalaban. Mukhang hindi natin sila kakayanin ng mano-manong laban, Igor. Paintulutan mo kung gumamit ng aking kakayahan. Pwe, kanina ko pa yan inaantay. Ngayon ka lang nakaramdam. May limitasyon ng kakayahan. Isang beses ko lang maaaring gamitin. Binigyan lang kita ng sapat na oras upang makapagpahinga at makapag-isip ng susunod nating gagawin. Bahala ka sa buhay mo. Basta gawin mo. Itinaas ni Kilas ang kanyang tungkod. Laking gulat ng lahat. Biglang nagliwanag ang paligid. Nagmistulang tanghaling tapat ang kalagitnaan ng gabi. Unti-unti ring lumalakas ang liwanag hanggang sa hindi na ito kayang tignan ng mga dayuhan. Ngayon, pagkakataon mo na, Ginoo. Tanggapin mo ang pakikipag-isa namin at makakamtan mo ang lakas na iyong minimithi. Tinatanggap ko ng walang pag-aalinlangan. Matapos itong sabihin ni Igor, biglang nakaramdam ng pagbigat ng katawan ng Ginoo. Sa pagkakataong iyon nawala ang pagod at pananakit ng katawan. Ngayong iisa na tayo. Gamitin mo ang lakas na taglay namin. Huwag kang mag-alalang masugatan dahil kusa kong papagalingin ng iyong mga sugat. Mahusay kung ganun. Matapos ang pag-uusap, humupa ang matinding liwanag. Nagatrasan ang mga kasama ni Igor. Naiwan silang dalawa ni Kilas na nakatayo sa harapan ng napakaraming kalaban. Paumanhin, Igor, ngunit hanggang doon lang ang kakayahan ko. Hindi pa rin kita masasamahan sa pakikipaglaban. Naubos ang lakas ko dahil sa ritual. Umatras ka na, Kilas. Ako nang bahala dito. Napansin ng babaylan ang biglang paglaki ng pangangatawan ng kaibigan. Maging ang buhok nito ay lalong humaba. Napangiti si Kilas. Alam niyang ito na ang pinaka-inaantay na sagot sa kahilingan ng Ginoo. Hinawakan ni Igor sa isang kamay ang kampilan.
Dumampot ito ng isa pang sibat. Matapos ay walang pagdadalawang isip na sinugod ang mga dayuhan. Sa bawat pagwasiwas nito ng kampilan, may isa o dalawang nalalagas at nang ibato ng Ginoo ang hawak na sibat. 3 katawan ng kalaban ang tinagos. Hindi makapaniwala si Igor sa taglay na lakas. Maging si Kilas, nagulat nang makita ang napakalaking pagbabago sa kaibigan. Nagpatuloy ang sagupan hanggang sa tuluyang mabawasan ang bilang ng mga dayuhan. Dahil hindi maunawaan ng mga ito ang pangyayari, nagpasya silang umatras. Ito na rin ang uling beses na sinubukan nilang sakupin ang nayo ni Igor. Lumipas sa mga araw. Muling nagbalik ang kapayapaan. Itinanghal bilang bagong pinuno ng tribo ang Ginoo. At sa tulong ng mga bagong kasangga, nagawa niyang pamunuan ng tribo at naitaguyod ang kapayapaan. Kayong tatlo, simula nung araw na nagkakilala tayo, ni minsan hindi nyo pa naipakita mga wangis nyo. Hindi na siguro kailangan, Igor. Nakakausap mo kami at sapat na yun. Para sa akin, hindi sapat na tinig lang ang naririnig ko mula sa inyo. Nais ko makita ang wangis ng mga nilalang na nagbigay sa akin ng lakas. May punto ang sinasabi ni Igor. Ano sa tingin mo, Sambal? Tama ang Ginoong Mandirigma Real. Siguro napapanahon na para magpakilala tayo sa kanya. Matapos itong sabihin ng tatlo, isang malaking nilalang ang nagpakita sa harapan ni Igor. Ngunit ang kinagulat niya, 3 ang ulo ng nilalang na ito. Ang pangalan ko ay Real. Ako nagbigay sa'yo ng lakas. Ako naman si Jubal, ang nagkakalob sa'yo ng katalinuhan. Ako naman si Sambal, ang nagpapagaling ng mga pinsala mo. Kaming 3 ay magkakapatid na nasa iisang katawan. Ang tawag sa amin ng ibang nilalang ay gawi-gawin. Bagyang nagulat ang binata nang malamang iisa lang ang katawan ng 3 nilalang na nakakausap. Nakakabigla. Pero hindi na ako magtataka dahil nakita ko na yung maliit na busaw. Pero ito ba talaga yung totoo niyong itsura? Tama ka. Kaming mga gawi-gawin, isinisilang na magkahiwalay bilang sanggol. Sa pagdaan ng panahon, habang tumatanda ay nagkakaroon kami ng iisang katawan. Maging ako, hindi nauunawaan kung paano ito nangyayari. Hindi na mahalaga kung paano kayo naging ganyan. Ngayon makinig kayo sa akin. Simula sa araw na to bilang bahagi ng kasunduan, paglilingkuran niyo ang aking angkan. Mula sa akin hanggang sa susunod na salinglay. Ang katapatan naming mga gawi-gawin ay sa iisang Panginoon lamang. Inaalay mo sa amin ang iyong diwa nang walang pag-aalinlangan. Kaya nararapat lang na paglingkuran ka namin ng buong katapatan. Kung ganon, maraming salamat. Asahan ko ang iyong sinabi. Sa paglipas ng mga taon, ilang saling lahi ang dumaan. Pinaglingkuran ng gawi-gawin ang lahi ni Igor. Hanggang sa umabot sa modernong panahon. Para naman pong imposible yung nangyari sa kwento mo, Lolo. Wika ni Indong. Imposible kung ibabatay mo sa modernong panahon. Kayong mga bagong henerasyon, nakakalimutan ang ating kasaysayan. Wika ni Tatang Mako. Hindi naman po sa ganun, Lolo. Pero talaga bang nangyari yan noong unang panahon? Oo, totoo ang kaganapang iyon. At ang kasaysayang ito ay patuloy na ipinapasa ng ating pamilya. E di kung ganun, sino po yung sumunod na naging Panginoon ng... Ano yun? Gawi-gawin? Walang makakapagsabi, Indong. Maaring ikaw o maaring ang Manong Leos mo. Aba, mukhang naririnig ko yung pangalan ko dyan ah.
Ano bang pinag-uusapan niyo ni Lolo? Ay, Manong Leus, nandito ka na pala. Wala naman po, pinag-uusapan lang namin yung tungkol kay Apo Igor. Saka yung sa gawi-gawin. Ikaw talaga, kinukulit mo na naman si Lolo ha. Alam mo naman na kailangan niya magpahinga, di ba? At saka hindi ba dapat natutulog ka na? Tanghaling tapat oh. Kakatapos ko lang pong kumain. Mamaya na. Hayaan mo muna ang kapatid mo. Nga pala, wala ka bang pasok ngayon? Meron po, Lolo. Inutusan lang ako ni tatay na puntahan si Indong. Sandali lang ako. Babalik ako kagad sa kampo eh. Ganun ba? Kumain ka muna. Siguradong hindi masarap ang luto ng kusinero nyo doon. Nagluto ang Tia Minggay mo ng masarap na tinola. Sige po, Lolo. Punta muna ako sa kusina ha. O ikaw, pagbalik ko dito dapat tulog ka na dyan sa higaan mo ha. Opo. Bagalan mong pagkain, Manong, ah. Sira ulong bata to. Sige na, magpahinga ka dyan. Nang mga sandaling ito, isa ng sundalo si Leus, sinundan ng yapak ng kanyang ama at ng mga kanununuan. Maging si Lolo Mako, isa ding retiradong sundalo. Mula sa angkan ni Igor ang binata at sa pagdaan ng panahon nare-respeto sila sa lugar. Hindi dahil sa pagiging angkan ng mga sundalo, ngunit bilang mabuting mamamayan. Sa labas ng tahanan ni Mang Mako, may watawat ng bansa. Simbolo na dati siyang kasapi ng hukbong sandatahan. At sa mismong pintuan ng kanilang bakuran, nakasulat ang simbolo ng kanilang angkan. Ito ay ang nilalang na may 3 ulo. Sa tuwing napapadaan si Leo sa trangkahan, hindi nito lubos maisip kung saan nagmula ang simbolong iyon. Naunawaan niya lang ito nang marinig ang kwento ni Lolo Mako. Pagkatapos kumain, muling bumalik sa sala ang binata. Nakita nito na tulog na ang kapatid habang kinakamot ni Mang Mako ang likod. Napakabait na bata nitong si Indong. Simula nang iwanan siya ng tatay mo. Ni minsan, hindi ako nagkaroon ng problema. Mabait naman po talaga si Indong. Kaso makulit lang. Gustong-gusto niyang naririnig yung kwento niyo eh. Pero sa bandang huli, hindi naman naniniwala. Paulit-ulit niyang tinatanong kung talaga bang nangyari mga yun. Tama ka. Normal lang yan sa mga bata. Pero Lolo, totoo bang may alagang gawi-gawi ng pamilya natin? Walang nakakaalam ng sekretong ito, Leos. Ni minsan, hindi pinagsabi ng mga ninuno ko sa iba ang tungkol dito. Gayunpaman, kahit hindi ko nagawang makita ang sinasabi nilang nilalang, naniniwala ko, totoo ang lahat ng tungkol sa kanya. Pag-uusap ng maglolo. Matapos ay nagpaalam na si Leus na babalik sa kampo dahil may trabaho pa itong kailangang tapusin. Pagdating sa kampo, isang nakakagulat na balita ang sumalubong sa kanya. Nagpatawag ng pagpupulong ang kanyang ama na noon ay commander ng himpilan. Mabuti naman at nakarating ka na sa Rento. Mupo ka. Sisimulan natin ang pagpupulong. Wika ni Mang Simon. Pasensya na po, Kolonel. Medyo natagalan sa pakikipag-usap kay Lolo. Walang problema. Hindi naman nakaplano ang pagpupulong. Ngayon makinig kayo lalo na ikaw, Leus. Mahalagang malaman nyo ang mahalagang impormasyon na ito. Muli na namang nagbanta mga terorista sa pag-atake. Ang punterya nila ang gaganaping pagbisita ng gobernador sa bayang ito. Maraming taong madadamay kung sakaling hindi natin sila mapipigilan. Teka, Kolonel. Bakit ngayon lang nakarating sa atin yung impormasyon? Sa susunod na araw na darating ang gobernador, nakahanda na mga tao para magsilbing bantay sa pagdadausan. Nahuli ng kapulisan ng isa sa mga espiyang pinadala. Nakipagtulungan naman eh.
Sinabi niya ang lahat. Nakakapagtaka. Bakit ipagkakanulo ng isang terorista ang kanya mga kasama? Hindi natin alam kung anong dahilan ng taong yun. Pero kung sakaling totoo man ang sinabi niya, malaking banta sa ating gobernador. Leus, kailangan ko mga tao mo sa lugar. Walang problema, Kolonel. Ako na pong bahala. Pagkatapos mong kausapin ang mga tauhan mo, pumunta ka sa tanggapan. May ibang bagay tayong pag-uusapan. Maliwanag po. Mauna na ako. Kailangan pang pagandahin ang mga tauhan. Kinausap ng binata ang mga tauhan. Inilapag ang panibagong plano. Matapos ay nagtungo ito sa tanggapan ng ama. Kumatok. Binuksan ang pintuan sabay saludo. Ibaba mo yung kamay mo kapag tayong dalawa lang magkarap. At saka pwede mo kong tawagin tatay. Pero, ano po bang dahilan bakit kailangan niyo akong kausapin ng pribado? Leus, mapanganib ang misyon na ito. Hindi lang basta pananambang ang plano ng mga terorista. Maaaring dukutin nila ang ilang mahalagang taong kasama ng gobernador at siguradong napagandaan nila ito. Nakita na ng mga tauhan ko ang lugar na pagdadausan ng talumpati. Kabisado namin ang bawat sulok at sa katunayan, naroon na sila sa posisyon pagdating ng araw na yun. Alam kong mahusay ka sa ganitong usapin. Pero tandaan mo, tao ka lang din. Huwag kang mag-alala, tay. Nakalimutan mo na ba? May alaga tayong gawi-gawin. Ay naku, yan talagang lolo mo. Kung ano-ano ang sinasabi sa inyo. Pero hindi ko rin naman sinasabing hindi totoo ang tungkol doon. Tiwala lang, tay. Alam kong malulusot natin ang bawat gusot. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam ang binata na lalabas ng kampo upang puntahan ng kapatid. Ginagawa ito ni Leus sa tuwing sasabak sa operasyon. Indong, magpakabait ka dito kay Lolo ha. Huwag mong bibigyan ng problema. Parang alam ko na yan, Manong ah. Meron kayong operasyon oh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagiging pasaway dito. Kilala mo nga ako. Pero tandaan mo pa rin ang mga sinasabi ko sa'yo ha. Delikadong operasyon. At maaaring hindi na ako makabalik pa. Kung mangyari man yon, ikaw na lang ang magiging kasama nila tatay sa buhay. Kaya magpakatino ka. Opo kuya. Pero wag mo namang sabihin na hindi ka na makakabalik. Wala ka bang tiwala sa alaga nating gawi-gawin? Meron naman. Pero mas malakas ang tiwala ko sa Diyos. Kaya alam kong hindi niya ako papabayaan. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng bagay dahil ito ang katotohanan sa likod ng trabaho ko bilang sundalo. Hindi ka ba natatakot mamatay? Anong hindi? Siyempre natatakot ako, no? Pero hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga may iwan ko. Mula tayo sa lahi na mamandirigma, kaya wala kang dapat ipag-alala, Manong. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Biglang dumating sa tahanan si Mang Mako. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nyo ah. Wala naman po, Lolo. Meron kasi akong operasyon sa Makalawa eh. Alam niyo naman, ugali ko na yung ganito. Ganun ba? O siya, pagkatapos mong kausapin niyang makulit na yan, sumama ka sa akin. Tapos na kami mag-usap, Lolo. Saan ba tayo pupunta? Sama din ako, Lo. O siya, sumama na nga kayong dalawa. Nagtungo ang tatlo sa bodega na nasa ilalim ng silong ni Mang Mako. Nagulat ang binata nang makita kung ano ang laman ng lumang bodega. Teka, sinaunang sandata? Bakit hindi ko alam to, Lolo? Kahit ang tatay mo, hindi alam ang tungkol dito. Sa inyo ko lang pinakita. Halika, dito tayo sa gawing dulo. Kinuha ng matanda ang isang lumang kahon. Binuksan ni Mang Mako. Tumambad sa binata ang isang lumang kampilan.
Sinong nagmamay-ari ng kampilan? Ang sandatang ito, pagmamay-ari ni Apo Igor. Ito mismo ang kampilang ginamit niya para ipagtanggol ang ating angkan. Eto, hawakan mo. Hinawakan ng binata ang kampilan. Laking gulat nito. Tila may mga pangitain na dumaan sa kanya. Nakita nito ang nangyari sa nakaraan, kung paanong nakipaglaban ang kanilang mga ninuno, at mas lalong nakakagulat nang makita nito ang malaking nilalang na may 3 ulo. Ano po nangyari? Parang napunta ako sa nakaraan. Nakita ko po yung gawi-gawin. Ngayon naniniwala ka na. Totoo ang kwento ng ating angkan. Ano pong nakita mo, Manong? Pwede ko bang subukan? Hinawakan ni Indong ang kampilan, kaso nga lang walang nangyari. Wala namang nangyari. Ang daya naman. Huwag ka mag-alala. Pagdating ng tamang panahon, Indong, makikita mo din siya. Leos, ang dahilan kung bakit kita dinala sa lugar na ito, para malaman kung ikaw na ba ang pinili ng gawi-gawin at mukhang hindi ako nagkamali. Paano nyo nalaman, Lolo? Ang pagpapakita sa iyo ng nakaraan at ng mga kaganapan noon, Isang palatandaan. isang beses ko nang nawakan ng kampilang ito, pero hindi ko nagawang makita ang mga nakita mo. Siguro nagkataon lang po kasi wala naman akong naramdamang kakaiba eh. Hindi nagkataon ang lahat, Leos. Ikaw ang reinkarnasyon ni Apo Igor. Teka, reinkarnasyon? Ibig sabihin, muling nabuhay ang Apo sa pagkatao ko? Ganun na nga. Lolo naman masyadong nagpapatawa eh. Imposibleng ako si Apo Igor. Ikaw lang ang makakasagot ng tanong na yan, Apo. O syali ka na. Mukhang madilim na sa labas. Baka hindi ko makita ang daan. Opo, alin na kayo. Kailangan ko ring bumalik sa kampo. Idong, halika na. Ang daya naman kasi. Bakit hindi ko nakita yung gawi-gawin? Gaya ng sinabi ni Lolo, makikita mo rin yun sa tamang panahon. Sa ngayon, magpalaki ka muna. Nanatili pa ng ilang oras ang binata. Nakipag-usap sa kapatid. Matapos itong makatulog, nagpaalam naman si Leos na babalik sa kampo. Kinabukasan maaga pa lang, hinanda na ng binata ang kanyang mga tauhan. Sa gabing iyon sila pupunta sa pagdadausan ng talumpati. Kailangan nilang mauna sa lugar upang masigurong ligtas ito bago pa dumating ang gobernador. Pagdating sa lokasyon, nagsipagpwesto na ang mga tauhan ni Leos. Wala namang nangyayaring hindi maganda. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito na ang ilan sa mga terorista naroon na sa lugar. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga sundalo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakatanggap ng tawag si Leos. Paparating na ang sasakyan ng gobernador. May ilang kasamang mga pulis. Kaya panatag ang binata na walang mangyayaring masama. Makalipas ang 1 oras dumating na nga ang gobernador sa lugar. At saktong pagbaba nito, biglang nagkaroon ng malakas sa pagsabog. Muling pinabalik sa sasakyan ang gobernador at dali-daling pinaalis sa lugar. Hinanap nila Leos ang pinanggagalingan ng pagsabog, ngunit wala silang nakita ni isang palatandaan hanggang sa sunod-sunod na putok ng baril ang narinig. Dali-daling pinunta ng binata ang pinanggagalingan ng mga putok. Nakita ang mga kasama, nakikipaglaban sa mga terorista. May ilang nalagas at mga sibilyang nadamay, kaya naman pilit nilang itinaboy ang mga kalaban, ngunit masyadong marami ang mga ito. Kung ikukumpara sa bilang ng pangkat ni Leos, alam ng binatang malalagas sila sa laban at mahigit 10 minuto pa bago dumating ang tinawag nilang tulong.
Gayunpaman, hindi nagpatinag ang mga sundalo habang nakikipagpalitan ng putok. Biglang nakarinig ng boses ang binata. Tawagin mo lang kami kung kakailanganin mo ng tulong. Ikaw lang ang inaantay namin. Sige na, binatang mandirigma. Ano pang inaantay mo? Wika ng tatlong boses. Hindi to pinagtuunan ng pansin ng binata dahil wala naman siyang ibang nakikita sa paligid kung hindi ang mga kasama na abala sa pakikipaglaban. Kung sino man kayo pakiusap, wag muna ngayon. Abala ako. Ikaw na nga ang tutulungan. Ikaw pang suplado. Sige nga, paano niyo ako matutulungan? Gusto mong maitaboy ang mga kalaban, hindi ba? Matutulungan ka namin. Basta tawagin mo lang kami. Ang pangalan ko ay Jubal, ang ulo ng katalinuhan. Ako naman si Real, ang ulo ng lakas. At ako naman si Sambal, ang ulo ng kagalingan. Ngayon ano pang inaantay mo? Nag-isip ang binata. Napagtanto na wala namang mawawala kung susubukan. Isa-isang tinawag ang mga nabanggit na pangalan. Wala namang mawawala kung susubukan eh. O siya, tulungan niyo ako. Real, Jubal at Sambal. Matapos itong sabihin, lumabas sa pinagtataguan ng binata. Gumante ng putok sa mga kalaban. Laking gulat nito dahil mas umunlad ang kanyang pag-asinta. Bawat kalabang pinapaputukan ay tinatamaan, kagad namamatay. Ngayon, gusto mo bang subukan ang lakas mo? Mukhang maganda to ah. O sige, susubukan ko yung sinasabi mo. Itulak mo ang malaking sasakyan. Ako nang bala. Sinunod ni Leus ang sinabi ni Real. Dali-dali itong tumakbo papunta sa nakataob na sasakyan. Itinulak ito papunta sa kinaroroonan ng mga kalaban. Naging hudyat ito para sa mga kasama upang magpaputok at umabante. Unti-unting nagatrasan ang mga terorista, lalo pa nang makita nila ang paparating na sasakyan ng mga sundalo. Sa kasamaang palad, tinamaan ng bala sa tagiliran si Leus, kaya dali-dali itong dinala ng mga kasama sa ospital. Kaso nga lang pagdating, nagtaka ang mga doktor dahil wala silang nakitang sugat. Ano ba talaga ang nangyari, Leus? Sigurado ko bang tinamaan ka ng bala? Tignan niyo ang uniforme ko. May dugo at may butas dahil sa tama ng bala. Pero bakit walang sugat? Hindi ko alam, tay. Pero sigurado ko, tumago sa katawan ko yung bala. Walang dapat makaalam nito ah. Kailangan kong kausapin ng doktor. Huwag ilalabas ang resulta ng pagsusuri mo. Kinausap ni Mang Simon ang doktor. Sumang-ayon ito. Nanatiling palaisipan sa mag-ama kung paanong nawala ang sugat ng binata. Dahil sa nangyari, binigyan ng ilang araw na pahinga si Leus. Bagaman tutol ang binata, wala naman siyang kakaibang nararamdaman. Wala itong magagawa kung hindi sumunod sa utos ng nakakataas. Pilit pa ring iniisip kung ano ang nangyari, kung paanong gumaling ng ganon kabilis ang kanyang mga sugat. Hanggang sa maisipan nito, kausapin ang mga nilalang na tumulong sa kanya. Nagpunta ang binata sa likod ng bahay upang walang makakita o makarinig ng gagawin. Ngunit lingid sa kalaman, sinundan siya ng kapatid. Nung una, nakikiramdam lang ang binata. Ngunit sa bandang huli, napagpasya na tawagin ang pangalan ng mga nilalang. Real, Jubal at Sambal, magpakita kayo. May ilang bagay ako itatanong. Makalipas ang ilang sandali, tila huminto ang oras. Nawala ang ingay sa paligid.
nagpakita ang malaking nilalang na may 3 ulo. Napatras ang binata sa sobrang gulat. Hindi lubos akalain na totoo ang kwento ni Lolo Mako. Ano ang katanungan mo? Tungkol sa nangyari nung nakaraang araw. Paano nawala yung sugat ko? Si Sambal ang makakasagot ng katanungang yan. Ako ang may gawa ng paghilom ng mga sugat mo. Isa ito sa kakayahan na taglay namin. Ako ang ulo ng kagalingan. Kaya nagagawa kitang gamutin anumang oras kong naisin. Kung ganun, walang sandatang maaaring makapatay sa akin? Wala. Kung sakaling masugatan ka, kusa itong gagaling. Ito ang kapangyarihang taglay namin na maaari mong gamitin. Ngunit tandaan mo, Leus, hindi lang mga tao ang maaari mong kalabanin. Darating ang panahon, kakaharapin mo ang isang makapangyarihang nilalang. Makapangyarihang nilalang? Anong uri? Isang babaylan na naghangad ng mas malakas na kapangyarihan dahil sa sobrang kasakiman. Inalay nito ang kanyang kaluluwa sa bathala ng kailaliman. Ngunit nagawa siyang talunin ni Igor. Kalaunan ay naikulong, pero nalalapit na ang huli niyang pagbangon. Ito rin ang dahilan kung bakit pinakawalan kami ng iyong Lolo Mako. Pinakawalan? Bakit? Saan ba kayo nakakulong? At paano nangyari yun? Ito ang kampilang pagmamay-ari ni Igor. Ito ang nagsilbi naming tahanan sa loob ng 100 taon. Matapos ang mahabang kaguluhan, nagmaging payapa ang lahat. Nagpasya si Igor na ikulong kami sa kampilan upang makapagpahinga. At sa oras na mahawakan ito ng kanyang reinkarnasyon, muli kaming magigising. Ibig sabihin, alam ni Lolong tungkol dito noon pa man? Tama ka. Isa ang lolo mo sa mga naging tagapangalaga ng kampilan. Kaya alam niya ang kasaysayan ng sandata. Ngayong alam mo na ang lahat, ihanda mo ang iyong sarili dahil lalaban ka. Hindi lang para sa iyong angkan, kundi para iligtas ang sangkatauhan mula sa tuluyan nitong pagkawasak. Matapos sabihin ng gawi-gawin ang mga kataga, muli itong naglaho. Nagsimulang bumalik ang paligid sa dati. Dali-daling umalis sa lugar si Indong, sa takot na baka makita siya ng nakakatandang kapatid. Pasimple itong naupo sa tangan ng bahay habang inaantay si Leus. O Manong, saan ka nang galing? Saka bakit parang balisa ka? Wala naman. Masama lang ang pakiramdam ko. Pwede mo ba ako ikuha ng tubig? Dali-daling tumayo ang kapatid. Lingid sa kalaman ng binata. Alam na ni Indong kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ilang sandali lang bumalik si Indong bitbit ang isang baso ng malamig na tubig. Manong, alam ko na kung anong nasa isip mo. Pasensya ka na, sinundan kita kanina. Nakita ko na yung sinasabi ni Lolo Mako. Narinig ko yung pinag-uusapan nyo ng gawi-gawin. Nagulat si Leo sa sinabi ng kapatid. Anong sinabi mo? Nakita mo rin yung gawi-gawin? O Indong, huwag mong ipagsasabihan kahit kanino ha. Dahil una sa lahat walang maniniwala sa'yo. Ikalawa, kung may maniwala man, maaaring magkaroon ng malaking kaguluhan. Naiintindihan ko naman, Manong. Kaya wala kang dapat alalahanin. Nga pala, alam mo ba kung kailan darating yung sinasabing tao ng gawi-gawin? Hindi, Indong. Wala akong ideya kung sinong tinutukoy ng... Si Kilas, ang dating kaibigan ni Apo Igor. Matapos ang mahabang digmaan, nagpa siya ang pinuno ng ating angkan na ikulong ang gawi-gawin. Hindi sumang-ayon si Kilas dahil nais itong mangkin ng kapangyarihan ng nilalang. Nagulat ang dalawa nang marinig ang boses ni Mang Mako.
Napatayo sa kinaupuan si Leus. Lolo, kanina ka pa dyan? Narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan nyo. Binabati kita dahil sa wakas, nagawa mong palayain ang gawi-gawin sa kanyang kulungan. Simula pa lang pala, alam niyo ang lahat ng tungkol dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Lolo? Hindi ko sinabi sa'yo dahil na mga panahong yan, hindi pa ako sigurado kung ikaw nga ba ang reinkarnasyon ni Apo Igor. Pero ngayon, ikaw mismo nagpatunay at lahat ng sinabi sa'yo ng isa sa mga ulo ay totoo. Kailangan mo itong pagandaan dahil ikaw lang ang tanging makakatalo kay Kilas. Matapos ang pag-uusap, unti-unting naliwanagan ang isipan ni Leus. May tungkulin na dapat gampanan. Protektahan ng mga tao. Ilang araw ang nakalipas, wala namang nangyaring kakaiba. Muling nagbalik sa serbisyo ang binata. Tuwang-tuwa ito dahil tinanggal ng mga ospital ang ilang araw nitong bakasyon. Mabuti naman at nakabalik ka na sa serbisyo. Nga pala, ito ang bago mong gagawin. Pangunahan mong investigasyon sa isang baryo. Misteryosong namamatay ang mga tao eh. Ang sanhi ng pagkamatay, pagkaubos ng dugo. Nasa loob ng sobre niya ng mga detalyeng nakalap ng pulisya sa lugar. At bilang pinuno ng intelihensya, tayong may karapatang busisin kung ano ang totoong nangyari doon. Teka, mukhang kakaiba ang kasong to ah. Malaking sugat sa leeg na parang kinagat ng kung anong hayop. Sinisip-sip nito ang dugo ng mga biktima. Hindi kaya vampira yung pumapatay? Alam kong yan ang sasabihin mo pero duda ako. Walang ganon sa kasalukuyang panahon. Ang mabuti pa, puntahan ko na lang yung baryo. Nang sa ganun, makakuha ako ng mga sagot. Mabuti pa nga, magsama ka ng ilang katao. Hindi na tay. Mas madali kung ako ang kikilos. Isa pa, mag-iimbestiga pa lang naman ako eh. Wala naman sigurong bakbakan sa lugar na yun. Bahala ka. Basta hanapan mo ng kasagutan ng lahat ng ito. Tumuloy ang binata sa sinasabing baryo. Tinanong sa mga mamamayan kung ano ang totoong nangyari. Ayon sa mga ito, isang matanda ang nakita nilang umaaligid sa lugar. Isa-isa nang namamatay ang mga kalalakihan sa baryo. Nagtaka si Leus dahil pawang mga lalaki ang nagiging biktima. Napag-alaman din ni Leus, malulusog na kalalakihan ang naging biktima ng kung anong gumagalang nilalang. Ayon pa sa mga residente, simula ng maganapang patayan, hindi na nila muling nakita ang matanda. Ngunit may isang matipunong lalaki na may mahabang buhok ang nakitang pagala-gala sa lugar. May hawak itong baston at punong-puno ng tato ang katawan. Sa pagpapatuloy sa paglalakad ng binata, nakasalubong nito ang sinasabing lalaki. Ngunit wala namang ginawang kakaiba. Kaso lang nang palayo na si Leus, nakaramdam ng hindi maganda. Nanigas ang katawan ng binata na tila may kung anong nakagapos. Ilang sandali pa nakaramdam ito. Papalapit sa kanya ang lalaki. Anong ginagawa ng isang kagaya mo sa lugar na ito? Hindi mo ba alam ang panganib? Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Wala naman. Iginapos lang kita para hindi ka makagalaw. Kailangan ko ang lakas mo. Mukhang nagkamali ka ng bibiktimahin. Ano ibig mong sabihin? Real, ipakita mo sa taong to ang ibig kong sabihin. Biglang nakalas ni Leus ang kung anong nakagapos sa kanya. Bagay na kinagulat ng lalaki. Paano mong natanggal ang ginawa kong tanikala? Sandali lang. Tama bang narinig ko? Binanggit mo ang pangalan ni Rial. Tama ka. At mukhang alam ko na kung sino ka. Ikaw si Kilas, di ba?
Matalas ang isipan mo. Kung ganon ikaw ang reinkarnasyon ni Igor, ang traidor kong kaibigan. Talagang pumapabor sa akin ang mga bathala. Hindi ko na kailangan maghanap pa sa malayo. Mapapasakin na sa wakas ang kapangyarihan ng gawi-gawin. Tinanggal nito ang telang nakabalot sa katawan. Tumambad ang mga tato na hindi maunawaan. Nagliliwanag ang mga ito habang nagpapalipat-lipat ang pwesto. Masyadong malakas ang taong yan para kalabanin mo, Leos. Gayon na ang pagkakataon. Bakit hindi mo kami hayaang makipaglaban kasama mo? Hindi ko alam kung kaya ko siyang talunin. Pero sige, pinahihintulutan ko kayo. Ngayon mo masasaksiyan ang totoo naming lakas. Biglang nagpakita ang malaking nilalang sa harapan ng binata. Makikita naman ang kakaibang ngiti sa mukha ni Kilas na tila ba nakatagpo ng isang kaba ng ginto. Nagliwanag ang katawan ng gawi-gawin. Unti-unti itong lumiit. Hindi na makita ni Leos kung ano ang nangyayari. Kaso nga lang nang humupa ang liwanag. Tumambad sa binata ang panibagong nilalang. Sa pagkakataong iyon, may pakpak na parang sa agila. Ngunit kasing puti ng ulap. Nakasuot ng gintong baluti. May 3 ulo ng hayop. Leon, agila at baka. Hindi makapaniwala si Leos dahil ito ang nilalang na nakaukit sa kanilang trangkahan, ang cherubim. Ngayong namalas mo na ang totoo naming anyo. Tumabi ka, binata. Hayaan kaming tapusin ang laban. Hindi alam ni Kilas ang tungkol dito, kaya maging siya ay nasorpresa. Hindi ko alam na ito pala ang totoo mong anyo gawi-gawin. Paano mong nagawa ang pagbabagong ito? Dahil sa pakikipagtulungan ko kay Igor, nagawa kong tubusin ang sarili sa kasalanan. Ibinalik ng amang may likha ang totoong anyo. Ganon din ang karapatan na bumalik sa kanyang kaharian. Paumanhin, pero mukhang pangarap na lang ang gusto mong mangyari. Hindi ko hahayaang makabalik ka sa kanlungan ng may likha. Dahil matapos ang gagawin ko sa'yo, mapapasakin ang iyong kapangyarihan. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kasabay ng pagbabalik ng totoo kong anyo, ay ang aking kapangyarihan ng pagwasak. Ngayon matitikman mo ang aking hatol, parusang kamatayan. Inilabas ng nilalang ang kanyang sandata at sinugod ang babaylan. Mula naman sa ilalim ng lupa, naglabasan ang malalaking nilalang, gawa sa putik. Sa isang kumpas lang ng sandata ng cherubim, naglaho ang mga ito. Bagay ni kinagulat ni Kilas. Maging si Leos hindi makapaniwala sa mga nasaksiyan na tila ba nanonood dito ng isang napakagandang palabas. Ito pala ang kapangyarihang taglay ni Apo Igor. Ito ang tanging kataga na lumabas sa bibig ni Leos habang pinapanood kung paanong talunin ng nilalang ang itim na babaylan. Dahil sa nakuwang kapangyarihan, nagtagal ang laban ng dalawa. Ngunit sa bandang huli, nanaig ang cherubim. Itinarak nito ang sandata sa katawan ng babaylan. Kagad natupok. Sa pagkakataong iyon, alam na ni Leos na nagtagumpay ang nilalang. Matapos ang laban, ikinumpas nito ang kanyang kamay. Muling nagbalik sa dati ang paligid. Maraming salamat at hinayaan mo kaming makalaya. Ngayong tapos na ang tungkulin namin sa lupa. Masaya kaming nakapaglingkod sa inyong angkan hanggang sa muling pagkikita. Matapos magsalita, kagad naglaho ang nilalang sa pamamagitan ng nakakasilaw na liwanag. Hindi makapaniwala si Leos sa sobrang bilis ng pangyayari.
Ngunit alam nito na totoo ang lahat ng kaganapan. Walang ibang nakakaalam sa nangyari dahil na rin sa kapangyarihang taglay ng cherubim na pahintuin ang oras. Tanging si Leus ang nakasaksi ng buong kaganapan at kalaunan ibinahagi sa nakababatang kapatid. Sa paglipas ng panahon, hindi na muling nagpakita ang gawi-gawin. Ngunit naniwala si Indong na nasa paligid lang ito at patuloy silang binabantayan. Hindi man lubusang nasaksiyan ng paslit ang nangyari, naniniwala ito. Totoo ang naging kwento ng kanyang nakakatandang kapatid, ang nangangalaga sa gawi-gawin.